Sa mga bago sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para naman mapakinggan ng iba ang nobelang ito. Sa gustong magpa-shoutout, comment lang sa baba. Hindi ko alam kung paano ko uumpisahan ang kwentong ito. Mahirap kasing isipin na ganito ang karanasang ibabahagi ko ngayon. Sa katunayan, ilang beses ko itong pinag-isipan kung ilalantad ko ba ang sekretong ito or manatiling lihim na lang ito. Wala akong ibang libangan kundi makinig ng mga kwento. At sa madalas kong pakikinig, tila ba naengganyo na rin ako. At ito na nga, uumpisahan ko ng magsalaysay. Itago niyo ako sa pangalang Alpha. 34 anyos. Meron din akong kakaibang karanasan. Balikan po natin nung ako'y 18 anyos pa lang. Sa edad kong to, nasaksihan ko ang kakaibang ugali ng mga magulang ko. Biyahero ang ama ko. At yung ina ko naman, tila ba nagpapafiesta na kung aalis na yung ama ko. Tinatawag niya yung mga kaibigan niya, mga babae at lalaki, kasama nila. Dahil sa ginagawa ni mama pag wala si papa, may mga taong nagsusumbong. Alpha, totoo ba yung mga narinig kong usap-usapan tungkol sa iyong ina? Ang tanong ni papa. Ano pong usap-usapan? Ang patay-mali siyang sagot ko. Huwag ka nang magmaang-maangan pa dyan. Ama mo ako. Huwag mo sanang pagtakpan ang masamang ginagawa ng mama mo. Ang galit na sabi ni papa. Pa, si papa na lang po ang tanungin mo tungkol dyan. Dahil ayaw kong makialam. Pag-usapan yung dalawa yan, ang wika ko. Yun nga ang gusto ko, Alpha. Kaya lang, tingnan mo naman ang mama mo. Lasing na naman siya. Paano ko pa yan makakausap ng maayos? Bukas, maaga akong aalis. Tiyak na tulog pa yan. Sabihin mo na kasi kung ano yung totoo. Ang sambit niya. Pa, anong gagawin mo kung malalaman mo yung totoo? Uuwi ka pa rin ba sa amin? Ang tanong ko. Alpha, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Nagmamadali ako. Ang sagot niya. Alam kong nahihirapan ka sa ganitong sitwasyon. Pero, alam mo, naiintindihan ko si mama. Kasi, wala kang time sa amin. Gaya na lang ngayon. Kakarampot na nga lang yung oras mo sa amin. Ayan, gusto mong umalis na naman. Sige na pa. Alam kong hindi na mahalaga sa'yo. Kung sasagutin ko pa ang tanong mo, umalis ka na. Baka hinihintay ka na ng mga kaibigan mo. Ang wika ko. Hay nako, ewan ko sa'yo, Alpha. Ang dami-dami mong sinasabi. Sige, maiwan na kita. Ngayon lang naman ako nagkaroon ng time para sa mga kaibigan ko. Gusto ko lang naman maglibang eh. Ang sambit niya. Wow! Edi, lumabas din ang totoo. Mas mahalaga sa'yo yung mga kaibigan mo kaysa sa aming mag-ina. Alam mong may issue. Tapos, heto ka. Mas uunahin mo pa ang mga bagay na walang kwenta. Ang sabi ko. Alpha, kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Hayaan mo rin akong mag-enjoy. Yung mama mo nga, hinahayaan mo lang eh. Dapat, Alpha, ganun ka rin sa akin. Gusto kong makalimutan yung mga problema ko. Lumabas din paminsan-minsan para makalimot ang turing niya. Ah, ganun po ba? So, alak ba ang kasagutan sa problemang ito?
Mali yata eh. Dahil ang dapat mo sanang gawin, mag-usap kayo ni Mama. Hindi yung ganito. Tinatakasan mo ang mga naririnig mo. Ganito ba ang gusto mo? Magkanya-kanya na kayo ni Mama. Anong klase kang ama? Ang galit na sambit ko. Alpha, pwede ba? Tumigil ka na. Dahil hindi ka na nakakatuwa. Wala kang karapatan na sabihin yan sa akin. Alam mo kung bakit? Dahil ako na nga lang tong nagsasakripisyo para sa pamilyang to. Tapos, ako pa ngayon ang lumalabas na masama. Talagang na-brainwash ka na ng mama mo. Kaya yan, pinagtatakpan mo ang ginagawa niyang hindi maganda. Kung noon pa lang, sinabi mo na sa akin ang mga ginagawa niya, hindi na sana humantong pa sa ganito. Ang sigaw ni Papa. Pa, mali ka nang iniisip dahil hindi ko po tinatakpan ang mga ginagawa niya. Gusto ko lang siyang bigyan ng pagkakataon para magbago. Dahil ang palagi niyang sinasabi, magbabago na raw siya. Kaya naman, mas pinili kong manahimik kaysa mag-away kayong dalawa. Ayaw ko ng broken family. Kahit gustong-gusto kong magsumbong, pinipigilan ko ang sarili ko. Dahil ayaw kong maghiwalay kayo. Bakit pa? Mahirap bang intindihin ang kalagayan ko bilang anak nyo? Hindi mo alam ang paghihirap ko. Daig ko pa ang nasa gitna ng malaking batong nag-uumpugan. Hindi ko po alam kung sino sa inyo ang kakampihan ko. Ang umiiyak na sabi ko. Alpha, naintindihan kita. Ayaw mong maghiwalay kami ng mama mo. Pero, anong gusto mo? Panghabang buhay na lang ba akong niloloko ng magaling mong ina? Yung perang pinaghihirapan ko, napupunta lang sa mga bisyo ng mama mo. Mahirap ang kalagayan ko. Ngayon, dahil kahit gustuin ko kayong makasama, hindi naman pwede. Dahil pareho lang tayong magugutom. Alpha, maliwanag na sa akin ngayon na totoo ang mga tsismis. Pasensya ka na. Pero gusto ko nang hanapin ang sarili ko. Ayaw ko nang magpakamartira sa ginagawa ng mama mo. Ibibigay ko na lang tuluyan ang kanyang kalayaan. Bahala na siya sa kanyang buhay. Pagod na ako, anak. Huwag kang mag-alala. Tuloy pa rin ang sustento ko sa iyo. Ang wika ni Papa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nailabas ni Papa ang sama ng loob niya. Wala akong magawa dahil naipit ako. Hinayaan ko si Papa na umalis. Bit-bit ang magamit niya. Nung nakaalis na ang ama ko, nagmukmuk ako sa kwarto. Maya-maya pa ay sunod-sunod na katok ang narinig ko. Alpha, dumating na ba ang papa mo? Nasaan siya? Ang tanong ng aking ina. Nagtutulog-tulugan ako. Ayaw kong makipag-usap sa aking ina. Kaya lang, binuksan ni Mama ang pinto. Alpha, ano ba? Narinig mo ba ako? Ang galit na sambit niya. Sabay palo ng unan sa mukha ko. Ano ba? Natutulog yung tao. Wala na si Papa. Umalis na. Ang sagot ko. Hoy, Alpha. Ayusin mo ang sagot mo. Anong wala na? At anong umalis na? Nasaan siya? Ang sigaw ni Mama. Ma, ewan ko. Hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon. Nalaman na niya yung mga ginagawa mo. Kaya yun, naglayas. Hahanapin na raw niya ang kanyang sarili. Ang wika ko. Teka, paano niya malalaman? Bakit? Nagsumbong ka ba? Di bang sabi ko sa'yo? Huwag na huwag kang magsusumbong. Ha, Alpha?
ang sambit niya. Ma, kung iniisip mo ako ang nagsumbong, nagkakamali ka. Alam mo, may mga tsismosang nakapagsabi daw sa kanya. Tinanong niya kung totoo ba ang tsismis. Pagod na akong pagtakpan ang mga ginagawa mo. Ang galit ng wika ko. Sampal ang sagot ni Mama sa mga sinabi ko. Pagkatapos niya akong sinampal, umalis na siya. At pagbalik niya, as usual, may mga kasama na naman ito. Uminom lang tayo ha, hanggang gusto nyo. Dahil alam nyo ba kung bakit? Malayang malaya na ako ngayon. Ang masayang sabi ni Mama. Wow, talaga ba? E di, pwede na palang pumila ngayon, Marga. Ang sambit ng isa sa mga kasama niya. Peter, pwede ba? Huwag mong gawing biro yan. Nakakaya naman dito sa anak ni Marga. Ang sambit naman ng isa sa mga kasama din nila. Hay nako Peter, ang sabi ko, malaya na ako. Hindi naman ibig sabihin nun, malaya na akong makipaglandian sa iba. Baka mamaya, biglang bumalik ang mister ko. Todas ako. Siguro, darating din tayo dyan, pero huwag muna ngayon. Gusto kong maranasan yung malayang malaya talaga. Yun bang walang makikialam sa mga gusto kong gawin? Kaya ikaw, Peter, kung talagang may gusto ka sa akin, maghintay ka. Ang masayang sabi ni Mama. Naku Marga, talagang maghihintay ako. Matagal na akong nagnanasa sa iyo. Matagal na kitang pinapangarap na makasama sa loob ng kwarto. Matagal na Marga. Ang seryosong wika ni Peter. O siya, sige. Tama na yan. Uminom na lang tayo. Basta, willing kang maghintay. Why not, Peter? Ang turan ng aking ina. Sa unang araw pa lang na wala si Papa sa bahay, nakikita ko na ang kakaibang saya ni Mama. Hindi man lang na iniisip yung kalagayan ko bilang anak nila. Basta ang mahalaga sa kanya, mag-enjoy siya. Sarili lang naman niya yung iniisip niya. Sa pag-alis ng aking ama, umaasa pa rin akong babalik pa siya. Buwan-buwan siyang nagpapadala, pero hindi sapat yung pera lang. Ilang beses ko na rin tinangkang makipagkita sa kanya. Kaya lang, hindi man lang niya ako pinaunlakan. Dahil sa nangyayari sa mga magulang ko, nawalan na ako ng ganang pumasok sa eskwelahan. Huminto ako at dito na ako natutong makipagkaibigan sa mga tambay. Buwan-buwan pa rin akong tumatanggap ng pera na lingid sa kaalaman ng papa ko. Hindi na pala ako pumapasok sa eskwelahan. Pagkalipas ng ilang buwan, talagang hindi na bumalik si Papa. At dahil wala na si Papa, umuwi si Mama na kasama na niya si Peter. Alpha, kasama ko si Tito Peter mo. Dito na siya tumira. Magsama na kami. Hinihintay ko ang papa mo na bumalik pero wala na talaga. Kaya, heto, napagkasunduan namin na magsama na kami ni Peter. Tutal, yung papa mo naman ang umalis. Sana, maintindihan mo kami, Alpha. Ang wika ni Mama. Teka, talaga bang hinihintay mong bumalik si Papa? O talagang ito yung gusto mong mangyari? Para makatikim ka ng ibang putahe. Alam mo, ikaw ang dahilan kung bakit umalis si Papa eh. Hindi mo ba iniisip yung sakripisyo niya? Pinilit niyang lumayo para sa ating kinabukasan. Pero, anong ginagawa mo? Hayan, nagpapakasarap sa buhay. Samantalang yung ama ko, hayun, nagpapakahirap. May edad ka na. Hindi mo pa ba alam ang mabuti at masama? Kailangan ba bang turuan ka? O kailangan gumawa pa ako ng paraan para makita mong mali ang ginagawa mo? Tingnan mo ang nangyari sa akin ngayon. Nasira na ang mga pangarap ko. Naglaho ng parang bula ang mga yun.
Dahil sa'yo. Dahil sa'yo, wala kang kwentang ina. Ang galit na sambit ko. Hoy, Alpha, tumigil ka nga dyan. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Anak lang kita. Kaya wala kang pakialam sa mga gusto kong gawin. At yung tungkol naman sa'yo, nasa hustong gulang ka na. Alam mo na yung mabuti at masama. Alam mong hindi nakakatulong ang pagkikipagkaibigan mo, lalong-lalo na sa mga tambay. Pero, anong ginagawa mo ngayon? Sila pa rin yung kasama mo. Alam mo, bago mo tingnan ang mga ginagawa ko at husgahan ang pagkatao ko bilang ina mo, sana makita mo din ang mga ginagawa mo, Alpha. Huwag kang pabiktim at huwag kang piling na kawawa ka dahil nagkaganito ang pamilya natin. Huwag ganun, girl. Sige, kung wala ka nang sabihin, pagod ako. Gusto kong magpahinga. Ang sagot ni Mama. Wow, wow, wow. Grabe. Ang galing mong manermon. Daig mo pa ang isang pari sa galing mong magsalita. Bakit? Kung hindi kayo nagkaganito ni Papa, sa tingin mo ba, magiging ganito rin ako ngayon? At pwede ba, huwag mong idamay yung mga kaibigan ko? Alam mo ba kung bakit? Dahil sila yung nagbibigay ng saya sa akin. Nararamdaman ko ang kanilang pagmamahal, pag-aalala. Kahit ganun lang sila, mga tambay. Tambay man sa iyong paningin, ang mahalaga, may puso rin. Hindi kagaya mo. Walang silbi. Uulit-ulitin kong sabihin sa iyong wala kang kwentang ina. Baka sakaling maisip mong mali ang mga ginagawa mo. Ang wika ko. Marga, Alpha, tama na. Ano ba kayong dalawa? Mag-ina kayo. Bakit kayo nagkakaganyan? Marga, pwede mong kausapin ng maayos ang anak mo. Hindi yung ganito. Walang pupuntahan ang pag-uusap ninyong dalawa kung parehong mainit ang mga ulo nyo. Ang mabuti pa, magpalamig muna kayo. At ikaw naman, Alpha, huwag mong sagot-sagutin ang mama mo. Ina mo yan, respetuhin mo. Dahil isa yan sa mga bilin ng Panginoon. Ang mahinahong sambit ni Tito Peter. Aba, ang galing nga. Nagsalita ang taong perpekto. Huwag mo nga akong pagsabihan ng ganyan. Hoy, para sabihin ko sa'yo, wala kang karapatan. Kaya pwede ba? Tumigil ka na dyan. Hindi mo ako anak. Kaya huwag mo akong sermonan. Ang pabalang na sambit ko. Oo nga, tama ka naman. Wala akong karapatan at wala akong pakialam sa'yo. Pero, sa nakikita ko ngayon, kailangan mo ang isang taong mag-aaruga sa'yo. Yung tuturuan kang mamulat sa isang katotohanang huwag mong sagutin ang ina mo. Hindi mo ba alam? Malaki ang sakripisyo niya sa'yo. Nung pinanganak ka niya, nasa hukay ang isang paa niya. Dahil malaki ang posibilidad na hindi niya kayang manganak. Naisip mo ba, nung mga panahong musmus ka pa lang, siya lang naman yung nag-alaga sa'yo. Alpha, alam kong hindi mo pa naintindihan ang lahat ngayon. Pero, alam kong maintindihan mo din pag ikaw na mismo ang makaranas sa pinagdaanan ng mama mo. Lalo na nung pinagbuntis ka niya. Hanggang nanganak siya. Huwag kang umastang ganyan, Alpha. Huwag naman sana. Ang wika nito. Alam mo ikaw, wala kang pakialam sa mga ginagawa ko. At ikaw naman, pagsabihan mo itong lalaki mo, baka hindi ako makapagtimpi. Ano pa ang magawa ko sa kanya? Ang sigaw ko. Sabay lakad papunta sa kwarto ko. Nagkulong ako sa kwarto at lumabas na lang ako nung maghahating gabi na. Palabas na ako noon nung narinig kong may nagiinuman sa terrace. Tinuloy ko ang paglalakad.
hanggang makalabas ako ng bahay. Alpha, gabi na. Saan ka pupunta? Ang tanong ni Mama. Diyan lang, ang sagot ko. Dumiretso ako sa mga kaibigan ko. At gaya ng dati, sa ilalim ng tulay. Madilim doon, pero kabisado kong daan. At habang papalapit ako, napapaisip na ako dahil tahimik ang dating tagpuan namin ng mga kaibigan ko. Nagmasid ako. Hanggang sa may lumapit sa akin. Ang alam ko, isa sa mga kaibigan ko. Pero, labis kong kinagulat nung nakita kong si Tito Peter ang nandun. Oh, anong ginagawa mo dito? Kanina ka pa ba? Nakita mo ba yung mga kaibigan ko? Ang tanong ko. Anong ginagawa ko dito? Di ba dapat ikaw ang tanungin ko? Kung bakit anong ginagawa mo dito? Kababae mong tao? Nandito ka sa ilalim ng tulay ng 10 oras ng gabi. Ganito ba ang gusto mong buhay, Alpa? Buhay na isang patapon? O di naman kaya, nakatikim ka na ng sinasabi nilang lutong masarap. Yun bang masarap uulit-ulitin? Ano, Alpha? Tama ba ang sinabi ko? Alam mo, maswerte ka. At dapat magpasalamat ka dahil hindi mo naabutan yung mga kaibigan mo dito. At kapag nangyari yun, Alpha, alam mo ba kung ano mangyayari sa'yo? Masubukan mo lang namang matulog sa loob ng kulungan. Dahil may mga nagronda dito kanina. At nakita nila yung mga kabataang nagiinuman. Hayun, dinala sa presinto ang sagot ni Tito Peter. Ano? May nagronda? Matagal na kaming tumatambay dito Bakit ngayon lang? Umamin ka nga. May kinalaman ka ba dito? Siguro nga, tama ang hinala ko sa'yo. Pag lumalabas ako ng bahay, sinusundan mo ako ng palihim. Bakit ka ba nakikialam sa buhay ko? Hindi kita kaano-ano. Baka nakakalimutan mo na yan. Si Mama lang ang pwede mong pakailaman. Huwag mo akong idamay. Dahil, uulitin ko, hindi kita kaano-ano. At dun naman sa sinabi mong, mayatikman ako. Ano naman sa'yo? Wala kang pakialam. Oo nga, masarap. Masarap balik-balikan. Kaya nga ako nandito Ang masungit kong turan. Wow! Grabe! Ganyan ka na ba kadesperada, Alpha? Ang layo ng nilakad mo para lang makarating dito. Kung gusto mong balikan ang masarap na ginagawa mo dito, pwede mo naman akong tawagin. Dahil pwede ko ring ibigay ang sarap na hinahanap mo. At yung kaligayahan na balik-balikan mo dito. Ito ba ang gusto mo? Ang galit nitong sambit. Sabay hawak sa magkabilang braso ko. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Anong sinasabi mo? Ang wika ko. Habang pilit na tinatanggal ang mga kamay niya. Alpha, huwag ka nang magpumiglas. Ito rin naman ang gusto mo, di ba? Relax ka lang, ha? Ako ang bahala sa'yo. Akala mo siguro, binaliwala ko na yung mga sinasabi mo sa akin, no? Ang sakit mong magsalita, Alpha. Pero, ayos lang yun. Ito ang kapalit ng pagiging bastos mo, ang wika niya. Sa nakikita kong ginagawa ni Peter, nakaramdam ako ng takot. Dahil iba ang nasa isip niya. Ang iniisip niya kasi, may lalaking gumagalaw sa akin. Ang hindi niya alam, iniingatan ko ang sarili ko. Tito, kung ano man ang nasa isip mo, mali yun. Patawarin mo na ako kung ganun ang ugali ko. Sorry, pakawalan mo na ako. Ang pakiusap ko. Pinipilit ko siyang pakalmahin kahit na kinakabahan na ako. Pero pakiramdam ko, lalo lang itong naging mapusok. Hinilay niya ako at umupo kaming dalawa. Tinanggal niya ang jacket niya at nilatag niya sa baba. Sige, Alpha, higa! Ang sigaw niya. Tito,
Ayaw ko, ang sagot ko. Ayaw mo? Anong gusto mo? Sumunod ka sa utos ko? O gusto mong pangalan mo na lang ang uuwi sa bahay nyo? Ang galit nitong sambit. Tito, sige po, sumunod na po ako, ang sagot ko. Nung mga sandaling yon, humiga nga ako. At tila ba asong ulol na ito. Takam na takam siyang nakatingin sa akin habang nakahiga sa harapan niya. Ngayon, Alpha, hayaan mo akong gawin ang gusto ko sa iyo. Huwag mo akong pigilan. Kung ayaw mong masaktan, tahimik na lang ako noon at nakiramdam na lang kung ano yung gagawin niya. Maya-maya pa ay tinanggal niya ang mga sagabal. Pumikit ako at nag-umpisa ng tumulo ang mga luha ko. Pigil ang hininga habang palapit ng palapit si Tito Peter. At nung nakalapit na ito, dito na ako sumigaw. Tito, huwag mong gawin sa akin to, ang pakiusap ko. Huwag kang maingay, baka marinig tayo dito. Di ba ang sabi ko sa'yo? Hayaan mo lang ako. Di bale, tiyak na sabay naman tayo eh. Ang sagot niya. Sa kagustuhan kong mabuhay pa, hinayaan ko si Tito Peter. Doon sa ilalim ng tulay, winasak na niya ng tuluyan. Pagkatapos noon, nakita kong nalungkot siya. Alpha, bakit ganon? Ang alam ko, desperada ka. Pero, bakit Alpha? Ako ang dahilan para mawasak ka. Alpha, bakit? Ang malungkot nitong sambit. Tito, nagawa mo na ang gusto mong gawin sa akin. Umalis ka na. Iwan mo na ako dito, ang sagot ko. Iiwan? Alpha, hindi yun pwede. Kayang-kaya kong harapin ang mama mo. Kayang-kaya kong tanggapin lahat ng sasabihin niya sa akin. Huwag ka lang mawala, Alpha. Alam mo sa katunayan, hindi ko naman talaga mahal ang mama mo eh. Palabas lang namin yun para wala nang magtangkang manligaw sa kanya. Pero, hindi naman pala sapat yung palabas namin. Dahil talagang ligawin ang mama mo. Malakas ang karisma niya. Kaya yun, maraming nagkakandara pa sa kanya. Nagsama kami sa kwarto pero walang namamagitan sa amin. Alpha, gusto kong pag-usapan natin to. Please, ang wika ni Peter. Dahil sa mga narinig ko, tila ba bigla akong natauhan. Sa dinami-dami kasi ng sinabi kong masama kay mama, mali naman pala lahat ng hinala ko. Sabay kaming umuwi ni Tito at kinausap namin si mama. Oh, Peter, Alpha, anong ibig sabihin nito? Ang tanong ni mama. Marga, patawarin mo ako. Mahal ko si Alpha. At gusto kong magsama na kami. Ang wika ni Peter. Ano? Mahal? Ang bilis ah. Pero, sige, para ikaw na ang magturo niyan sa anak ko. Pagod na kasi ako, Peter. Lalo na ngayon. Malapit na akong mag-flight. Ang sagot ni mama. Nagigilty ako, kaya agad kong niyakap ang mama ko. Huminga ako ng tawad sa kanya. Nung oras na yon, nagkapatawaran kami ng mama ko. At ang labis ko pang ikinatuwa, lihim na palang may ugnayan ang mga magulang ko. Tila ba planado ang lahat. Nag-abroad pala si Papa, kaya hindi na ito bumalik sa akin. At heto na nga, kukunin na niya si Mama. Umiyak ako ng umiyak dahil sa makaganapan sa buhay namin. Sobrang gulo, pero sa awa ng Diyos, naayos ang lahat. Ang pakiusap ko lang nun kay Mama, hintayin niyang matapos ang kasal namin ni Peter bago siya umalis. Sa ngayon, mag-asawa na kami ni Peter. At yung mga magulang ko naman, nandun pa rin sila sa ibang bansa. Kung isipin ko ang nakaraan, hindi ko alam kung paano ko nakayanan yun. Pero kahit ganon ang nangyari,
Nagpapasalamat pa rin ako dahil sa mga pangyayaring hindi may paliwanag. Nakilala ko si Peter. At siya na ngayon ang kasama kong haharap sa mga pagsubok pang dumating sa aming buhay. Dahil alam kong habang nabubuhay ang isang tao, nandyan pa rin yung pagsubok. Kahit anong pagsubok man ang dumating, basta kasama mo ang taong mahal mo, malalagpasan ang lahat ng yan. Lalo na kung nanatiling manalig sa ating poong may kapal. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Alpha.